Let's go! Hi guys! In English ko yung kalabaw. Let's go! Sabi ba naman? Akalain mo yun. Diba? Aakalain mo ba na sa lugar na ito, na liplip, maraming puno, gubat, at paanan na ng bundok, ay mayroong ganitong paaralan. May paaralan ng Maluway Elementary School sa Sitio Maluway, Barangay Panalingaan, Rizal, Palawan. Meron isang building na may 3 classroom mula sa LCAC. Maraming salamat LCAC at syempre sa munisipyo na rin ng Rizal. Pero teka, paano nga ba marating ang lugar na ito? Ako ay mula pa sa Nara, Palawan. Malayo ang binabiyahe ko mula sa aking bahay papunta sa aking tinuturuan. Madaling araw pa lang bumabiyahe na kami, alas 3. Tapos, pagbaba sa highway, maglalakad pa. Kahit umuulan, kapag dumating na kami doon, kailangan na naming umakyat. Minsan, hinahabol talaga namin bago pa tumaas ang ilog. May daanan naman na iba, pero dadaan ka kasi sa isang napakakitid na hanging bridge. Hindi ko kasi yun kayang daanan. Kasi yung kaba ng dibdib ko, sobra, inaatake ako ng high blood pressure pag doon dumadaan. Lord naman. Ay, so, kailangan titiisin. Dadaan na lang kami dito sa ilog. Magpapagabay na lang kami sa mga magulang o sa mga taong nandoon sa kabilang ilog na pwede kaming tulungan. Buti nga nung araw na ito, hindi ganoon kalakas ang agos, pero medyo mataas yung ilog. Umabot na hanggang sa bewang namin. Kasama ko nga pala si Ma'am Leia, yung teacher in charge namin. Paakyat to, brigada. Noong mga panahong medyo pumupaho pa ng ulan. Ayan no, tatawirin mo yung ilog. Nakakatakot, diba? Tapos yung bago mapunta yung ilog na yun, may sign na nakalagay. Mag-ingat, may buwaya dito. Paano pala kung talagang lumabas yung buwaya? Ay, wala pa naman kami nakikita talagang buhaya dyan sa ilog na yan. Pero, Lord, please, salamat po na din at lagi mo kaming ginagabayan. Ganito po talaga ha, ang aming kalagayan tuwing maulan at umaakit kami sa bundok. Minsan na puputol pa yung tali ng kalabaw na sinasakyan namin. Hindi yan makatawid kasi yung kalabaw dyan, baka malunod na siya. Kaya ayan, binuhat na lang ng mga magulang namin na nasa baba yung mga gamit namin. Tapos, isinakay sa kalabaw. Yan yung unang itlog na tatawirin namin. Tapos mula dyan, mga 1 oras pa, mahigit, hanggang marating yung school namin. Sabi, mga 16 o 18 na pagtawid ng ilog na yan. Isang mahabang ilog lang naman yan, pero tawid-tawid ang ginagawa para hindi ka sa malalim dadaan. Ayan o, yung kalabaw namin. Yung kalabaw na yan, si Cara yan. Yung babaeng kalabaw ng isa sa mga magulang namin. At tumai pa nga siya sa panahon na yan. Nakita nyo ba yung kulay na yun, yung dark na color na parang may yellow-yellow na green? Tae niya yun, guys. At ayan, nilusong namin yung tae na yun. Pero, ay kiber, damo-damo lang din naman ang kinakain ng kalabaw na yan. Pero mabaho yan, ha? Ay, pagsubok nga naman ng buhay. At ayan na, nalubog ang paa ni Ma'am. Hindi naiwan yung tsinelas ko. Ay, tinanggal ko yung paa ko tapos pinakisuyuan ko na lang yung magulang na unin yung tsinelas ko. At alam nyo ba, yung tsinelas na yan, na naiwan dyan sa ilalim ng nalubugan ng paa kong putik, inanod yan nung pagbaba namin ng bundok. At hindi na muling nakita. Goodbye, tsinelas, hanggang sa muli. Ay. Ayan na. Umpisa na ng pagkakalabaw namin. Actually, inanod na kami yan. Lumutang na yung mga gamit namin yan. Buti hindi kami iniwan yan nung 2 magulang. Kung wala sila,
Baka kung saan na namin nadampot. O hindi na namin alam kung paano namin dadamputin yung mga lumutang naming mga gamit. Talagang lumubog yung kariton. Ay, salamat na lang at mayroong sumasabay sa amin, o diba? Tawid na naman agad ng ilog at nabalahaw kami. Bumaba ako dyan, o pak! Tignan nyo, ang taas ng tubig, abot yung kariton na hanggang bewang ko. At toing! Sakit! Napatid ako sa batuhan, guys. Ayan na nga. Tapos, nabaso yung printer ko doon. Tapos yan, pinasok din yan. Yung gamit na yan. Ay, buhay. Wala tayong magagawa. Ganun talaga kapag tag-ulan. Wala naman tayong ibang choice. Hindi ko rin naman kayang lakarin. Kasi paglalakarin namin yun doon sa bundok, akyat baba, madulas pa. Naabot kami ng 3 oras pagkasama ko. Kasi nga, ang bigat-bigat ng katawan ko. Hirap na hirap talaga ako dyan. Pero, sige lang, laban lang friend, laban lang ng laban. Ayan na nga, wala tayong naitulong dyan. Dahil na dulas tayo, doon tayo sa kabila na punta. Tayo talaga ang nahulog doon. Pero sige, go pa rin. O diba? Tignan nyo si Cara, nahirapan siya kasi nga may batang doon. Tapos nahulog na hindi makaakyat yung gulong ng kariton. Kaya hihilain na lang yun siya ulit. Tapos yan, chinek ko yung mga gamit natin at dinala ko yung ibang nakapagdala din naman ako. Nakatulong, tignan nyo yung printer na paob at nabasa. Yung pinahiga ko kasi nga, alam niya na printer yan. Masisira yan kapag nakahiga. Pero buti na lang, yung inkpad nun ay kakalinis ko lang bago ko inakyat. Na-make sure talaga na malinis yung inkpad. O yan na, o diba? Nakaakyat din si Cara. Tinanggal lang lahat ng laman at natumba yung tubig ni Ma'am Leia. Hala, wala na siyang iinumin na tubig kasi wala naman kami malinis na tubig sa bundok. At ayun na nga ako, diba? Basa na naman tayo. Kasi malalim na naman ulit yung ilog na dinaanan natin. Ganyan yan, ilang ilog talaga yung tatawirin na ganyan katataas, diba? Pero ay, sige lang, lakad lang. Tuloy lang ang laban. Malapit na tayo sa finish line. Ay, hindi pa finish line guys, hindi pa. Malayo-layo pa yan. Wala pa yan sa kalahati actually. O, tapos another ilog na naman. Nabababain at lulusungin ang kalabaw. Diba? Madami talagang ilog yan. Pero alam niyo ba, lagi namin yung kasama yung kalabaw na yan. Dalawa yan sila. Ay, hindi pala ito si Cara. Si Toro pala yan. Ay. Diba? Ang tatang na din. Tapos tagigilip yan. Ang lakas ng agos ng ilog na yan. Pero buti medyo mababa-baba lang naman yung ilog. Wala, sige. Pagpaakyat kasi yung school namin, sa lubong talaga sa inyo kaya ang hirap-hirap. Pero kapag pagaba, pasabay sa inyo ang agos. Kaya, medyo mas mabilis yung biyahe namin. Diba? Nakala mo nagre-relax sa payong-payong sa ulanan, gano'n ka, nakapayong yan sa ulo, pero basang-basa na rin naman yan. Sige lang. Okay lang yan, diba? Tapos, yan na naman, sa lupa na naman, na malambong, tapos, ilog na naman. Wala, tapos ang ilog, lakas ang agos, no? Isa din na sa lakas ng agos at malapit na tayo. Malapit na tayo sa school. Dyan malalim. Malapit na. Isang ilog na lang na tayo. Isang palito lang ng ilog. Tapos, nasa school. Hindi pa tayo sa school. Aakit pa tayo ng Purok Center ng Maluway. Tapos, pag-akit ng Purok Center, ayan, ito na yung last na ilog na ba ito? Pag-akit ng Purok Center, baybayin na natin yung mga 10 minuto hanggang 20 minutos bago makarating yung school. Doon na ang mga pagsubok talaga. Diba? Ay, naulit yung video. Hindi ko napansin. Pero sige, laban lang. Toro, laban lang. Kaya natin to. Malapit na tayo sa finish line. Ito na. Nakakit na kami dyan sa may
Purok Center ng Maluway. Tapos, binabaybay na yung papunta sa school. Ganyan talaga. Kaya nga kapag walang kalabaw, putik na putik ang paa namin. Basa din kami pababa pa lang ng ilog. Kasi, ganyan na yun. Para nang naging maliit na lawa, yung daanan papunta sa school. Daanan yan papunta sa school. Kapag hindi tag-ulan, sobrang putik niyan, lumulubog yung gulong ng kariton, pati yan yung mga kalabaw. Minsan nga, napuputulan pa kami ng tali dyan ng kalabaw. Lalaglag. Mga 3 beses na siguro nangyari sa amin yan. Madalas pag may mga sakay kami, maraming feeding, maraming aklat, ganun. Tapos, yan, maliblib na lugar. Akalain mo, diba? Sino ba namang mag-iisip at aakalang may school yung lugar na yan. Pero sa bagay, kawawa din kasi alam nyo ba na minsan yung mga estudyante namin, 2 oras pa yung nilalakad bago nila marating yung school namin kasi doon sila sa kabilang bundok pa nakatira. O kaya naman yung iba 3 oras, sabi nila, teacher, bababa kami ng bundok, madilim pa. Pagdating namin ng school, may liwanag na. Dadating sila 7:30. Ganun sila kaaga, naglalakad bababa ng bundok. Kaya, salamat na din at merong school na malapit kasi nakakapag-aral na sila. Kahit papaano natututo silang magbasa, magsulat, umintindi, at malaman kung anong nangyayari sa labas ng sitio Maluway, sa labas ng purok nila, sa labas ng barangay nila. Yung alam mo yung ma-experience man lang nila kahit sa pakikinig, sa mga pictures, sa mga videos, sa mga stories, mga pinapanood namin palabas sa kanila. At higit sa lahat, matuto silang magbasa. So, ayun na nga yung tinatahak namin tuwing paakyat kami ng school. Tapos, baliktarin nyo lang yung video. Yun naman yung pagpababa namin. Ganun kalayo, ganun kahaba, ganun kapagod. Diba? Ang daming ganyan, mga maliliit-liit na mga tubig-tubig. Nakakaawa yung kalabaw. Siyempre, nakakapagod din. Sa dami pa naman ng dala namin. Natusukan ka? Tignan nyo yan. Pagpaakyat, halos buong bahay, dala-dala na namin. Tapos, naghinto yung kalabaw kasi nahulog yung tubig ko, guys. Yan, kasi walang inuming tubig din sa taas ng bundok. So, ayan. Sige, ituloy lang ang laban. At, malapit na tayo sa ating paroroonan. Saglit na lang. Pero mga ilang lagapak at bagsak pa ulit ng kariton. Kaya minsan pag sa bahay o pag-akit ng school, nakakasakit sa likod, nakakapagod talaga. Ay, tapos isipin nyo pa yan, maulan. Pag sobrang init din talaga. Tapos may oras pa na aakyat kami. Sobrang init. Simula sa umpisahan namin lakad. Tapos bandang kalagitnaan, babagsak yung napakalakas ng ulan. O kaya naman minsan, let's go! bababa kami galing dyan sa school. Ang init-init ng panahon. Pag yung mga 5 ilog na lang tawiran, babagsak pa yung napakalakas na ulan. Ay, talaga. Kaya madalas trangkaso talaga ang kalaban. Ubos-sipon. O, diba? Tapos yan, tingnan nyo, lalagapak yan dyan yung kariton. Kaya si Ma'am Leia bumababa na dyan kasi masakit na yan sa balakang. Pak! Ay, nako. And welcome everyone to Maluway Elementary School, Annex of Panalingaan Elementary School, Rizal 2 District, Division of Palawan. Halina,